salita. Pinapayag namin ang misteryo at pagkamahal sa Diyos na naging tao at nagagalat sa kapilang kaligtasan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak. Likha ang lahat ng mga bagay, pinanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawa ang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na tunay na tao, dalawang pagkakasan sa isang kasama. Siya ay inilang ng Maria at nabuhay sa kasama namin. Pinako sa krus ng bayan ng ibig at naging nabuhay sa ikatong araw. Kaya sa langit ang nagbabalik sa kalbariya ng pagiging malahal. Para sa atin, inulan niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawin niya ang buwan ng Diyos Ama. Ginawa niya ang ating mga maruling magaling, ang nilagay ng pagdalo ng kapiyan. Siya ang ating propeta, aming nagpapari ng hari. Ginagayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin, at nagkakahari sa lahat ng mga bagay. Si Jesucristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan. Magpakailanman. Amen. Amen. Sa ating pong mga namin, ilangin ang pag-ibig.
Father, Amen. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Namamangha po ako na mangyari ang ganitong pagkakataon na kung saan nung nakarang taon lamang po kami ng aking asawa ay halos linggo-linggo pong napunta sa Pagbilao, Quezon. Ito pong daanan dito ay binabagtas namin. At isang beses po, araw ng Biyernes, na kita po namin na dito po pala ang panambahan ng Lumban Reformed Baptist Church na lagi pong kasama sa mga pinapanalangin po naming iglesia tuwing araw po ng pagsamba. Kaya naisipan po namin dumaan dito at magpa-picture sa harap ng building. At nisip namin na hindi na kami kakatok dahil mukhang wala pong tao. At ngayon, isang pagpapala at kadalakan po sa amin na kami ay nakapasok, hindi lang nakapasok ay nanatili sa panambahan na ito at makita po kayo at makasama sa araw ng Panginoon. At tunay nga po na nakamangha ang providensya ng Diyos sa kung paano niya tayo pinagpapatuloy sa bawat linggo na dumarating na magkakasama na sumasamba sa Kanya. At sa umagang ito, nawa maibahagi ko po sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit tayo ay patuloy na sinusustena ng Panginoon at ano yung humihimok sa atin upang magsama-sama sa araw ng linggo. At bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa paglapit sa Panginoon sa panalangin. O aming makapangyarihang Diyos at mapagbiyayang Ama, ako'y patuloy na namamangha sa iyong pag-ibig na siyang naging dahilan kung kami na mga makasalanan ay makalapit sa inyo ng tuwiran. Dalangin po Ama sa umagang ito ay sama-sama namin muling tingnan at mapagmasdan ng iyong salita na naghahayag ng pag-ibig na ito. Madala mo po ang aming kamalayan sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na umibig. Ikaw ang Diyos na patuloy na umiibig. At kami ay matunaw sa aming kababaan sa kamanghamanghang pag-ibig na ito at magdala ng pinakamalalim at mainam na pagsamba sa inyo. Pagdalangin ko po ang pagsama mo sa Diyos Espiritu sa aming kalagitnaan na hindi ito magdadala sa amin ng kapakinabangan kung wala ang pananahan mo sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, at samahan kami sa aming pagtunghay sa inyong salita sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, bagaman nakakapagod po ang balikang pagbiyahe. Nakaraang taon po, isang araw lang po namin binabiyahe papuntang Pagbilao mula Valenzuela. Pabiyahe po kami ng umaga, ng madaling araw at uwi po kami ng tanghali. So tuwing Biyernes po yun yung nakagawian namin mag-asawa na sa pamamagitan po ng motor, pinagbibiyahe po kami. At hindi namin alintana yung pagod dahil may dahilan kung bakit namin na-enjoy ang ganung gawain. Kahit alam namin na talagang pagdating ng Sabado ay bugbog ang aming katawan sa biyahe. At yun na yung makita namin ng mga magagandang lugar sa Quezon. Dahil matagal na panahon hindi namin na pupuntahan ang lugar na ito. Kami madalas lang sa Manila, sa Norte, pero dito sa bahagi na ito, sa bahagi ng Luzon ay nung nakaraang taon lamang namin nakita. At yun yung nagdala sa amin na hindi isipin na nakakapagod ang biyahe, kundi isang kagalakan na bigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon na maranasan ito. At sa atin bilang mga mananampalataya, makikita natin kung ano yung nagdadala sa atin, yung humihimok sa atin upang magpatuloy sa pagsamba sa Kanya. Kung bawat isa sa atin ngayon ay tatanungin, bakit ka nandito?
Bakit ka nakaupo sa kinauupuan mo ngayon? Ano ang humimok sa iyo pang gumising ng umaga, maggayak at pumunta rito at dumalo sa panambahan? So titignan natin sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo, kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, sa Kabanata 5, talata 11 hanggang 14. Samahan niyo po kong basahin ang mga talatang ito. 2 Corinthians chapter 5, verses 11-14. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos, at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga buti. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami, upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. At sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ito po ang pinagpalang salita ng Panginoon. Makikita natin sa buhay ng mga apostol, isa sa mga naging pagsubok o talagang pagsusulit sa kanilang paglilingkod ay ang maakusahan sa integridad o dun sa pagiging totoo ng kanilang intensyon sa kanilang paglilingkod sa mga iglesia. At isa sa mga hinarap nilang pagsubok ay ang pagpasok ng mga bulaang apostol noong panahon na yon sa iglesia sa Corinto, na kung saan sila ay nagpapakalat ng maling akusasyon laban sa kanila. At ito nga ang pag-atake laban sa kanilang integridad, laban sa kanilang ministeryo, na tinatawag dito na ministeryo ng pakikipagkasundo, yung Ministry of Reconciliation. Kung saan itong mga bulaang apostol na ito ay nagpapakalat ng mga maling pang-aakusa, na kung saan ang intensyon, ang layunin ng paglilingkod ng mga apostol na ito ay para lang sila mabigyan ng kapurihan at hindi para sa kapakanan ng mga miyembro ng iglesyang ito. Kaya sa panibagong sulat na ginawa ni Apostol Pablo, bagamat napakaganda, napakagiliw ng nilalaman ng sulat na ito na makikita natin sa unang bahagi na kung saan ipinakita ni Pablo yung kanyang kagalakan sa magandang tugon ng mga mananampalataya. Kung saan kung titignan natin sa unang sulat niya, halos na puno ito ng mga pagtatama, ng mga pagtalakay sa mga maling pamumuhay ng mga taga-Korinto. Ngunit sa kanyang ikalawang sulat, makikita natin na ito ay nagpapakita ng maganda at positibong tugon ng mga mananampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo na kanilang napakinggan. Ngunit dito sa ikalimang kabanata, makikita natin na itingon na ni Pablo ang kanyang sulat upang depensahan ang integridad ng kanilang ministeryo. At makikita natin dito na itong mga nag-aakusa kay Pablo ay hindi lang sa kanilang mga ginagawa nakatuon, kundi maging sa karakter ng mga apostol na ito. So, makikita natin na hanggang sa kasalukuyan, ito yung mga nararanasan ng mga lingkod na Panginoon, kung paano ginagamit ang mga kahinaan nila para sila ay akusahan sa kanilang pagiging totoo sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At tunay po na isa itong pagsubok, tunay na isa itong paghihirap na maraming nararanasan ng mga lingkod ng Panginoon. At isang hamon sa paglilingkod ng Diyos na maaaring humantong sa tinatawag na self-service. So isa ito sa mga tukso na maaaring kabagsakan ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga ito ay umusbong sa mga bulaang apostol na akusahan sila. Dahil ito ay katotohanan. Ito ay isang totoong bagay na nangyayari sa mga lingkod ng Panginoon na maaaring madala sa tukso na kung saan ay ang kanilang itinataas ay ang kanilang mga sarili na at hindi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nawa makita natin sa mga talatang ito na kung saan ang bibigyang diin ko po
ay ang talata 14, verse 14, na kung saan ay nagpapakita sa ano yung tugon ni Pablo doon sa mga pang-aakusa na ibinibigay sa kanila ng mga bulaang apostol na pumasok sa iglesia ng Corinto. Ito po ang mensahe na nais ko pong ipahayag sa umagang ito sa kalagitnaan ng ating pagsamba sa Panginoon. Ang pag-ibig ni Kristo ang tanging dahilan kung kaya't ang bawat pusong inalipin noon ng kasalanan ay nahimok upang ngayon ay maglingkod at maging alipin ng katwiran at katotohanan. The love of Christ is the only reason why every heart that was enslaved by sin is now compelled to serve and to be enslaved of truth and righteousness. Tingnan natin sa verse 11, sinabi ni Pablo na ang kanyang pangungumbinse sa mga mananampalataya sa Corinto ay nakatuon sa kanyang pagpapaliwanag sa kung ano ba yung tunay na intensyon nila. Hindi niya dinadaan sa pagdepensa dun sa mga bulaang apostol, hindi niya ina-address sa kanila kung paano niya naisitama yung mga maling pagparatang nila, kundi ang kanyang layunin ay ituon mismo sa mga mananampalataya, sa mga miyembro ng iglesia. Dahil ninanais ni Pablo na makita na sinasabi sa verse 12 to 13, yung kumpiyansa nila na inaasahan nila na ang mga mananampalataya sa Corinto ay magbibigay ng isang tugon na kung saan sila ay magipagmamalaki. Hindi dahil sa kung ano yung meron sa kanila, kundi sa kung ano yung kanilang ginawa sa iglesia, kung ano yung sentro ng kanilang pagmiministeryo, ano yung mensahe na kanilang ipinapahayag, at yun ay nakafocus sa ministeryo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao at ng tao sa kapwa-tao. Nais ni Pablo na makita rin ng mga mananampalataya sa Corinto kung paano sinisikap nila na magkaroon ng malinis na budhi sa Diyos. So ito ay isang halimbawa ng maingat na pamumuhay ng isang lingkod ng Diyos. Ito ay isang bagay na marapat na gawin at maipakita ng bawat lingkod ng Diyos na halimbawa ng pinakita ni Pablo na marapat tayo maging handa sa kung paano natin ipapakita sa mga kapatiran na pinaglilingkuran natin na tayo ay may malinis na budhi sa harap ng Diyos at sa harap ng bawat isa sa kanila. At napakahirap na gawin ang bagay nito dahil napakanipis po ng linya sa pagitan ng pagdedepensa sa sarili alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ang pagdedepensa sa sarili alang-alang sa sariling kapakanan. So maaaring magkaroon ng maling pagtingin ang mga taga-Corinto kay Pablo kung ano yung ipinapaliwanag niya, ano yung dinedepensahan niya. Ang kanya bang sariling kapakanan, ang kanya bang sariling pangalan, o yung ministeryo na kanilang daladala. So yun yung dahilan kung bakit maingat na sinabi ni Pablo na ang kanilang hinahanap, ang kanilang inaasahan sa mga taga-Corinto ay ang tugon na kung saan sila mismo ay maaaring magpatunay sa mga bulaang apostol na ito na ang integridad ng ministeryo ito ay tunay, na sila mismo ang makapagsabi sa mga bulaang apostol na sila Pablo at ang iba pang mga apostol ay tunay na naglilingkod alang-alang sa pangalan ng Panginoon at hindi sa kanilang mga sarili. Ngunit nilinaw pa rin ito ni Pablo. Hindi siya tumigil doon at sinabi niya na ang pag-aakusa ng mga taong nagbibigay sa kanila ng maling pagtingin sa kung paano sila naglilingkod na nakasentro sa pag-aakusa na sila'y nagmamaburi sa kanilang sarili. So sinasabi ng mga nag-aakus sa kanila na ang gino-glorify lang nila yung kanilang mga sarili. Ginagawa lang nila ang mga bagay nito sa mga iglesia para itaas ang kanilang sarili, para itanyag ang kanilang mga pangalan. Ngunit sinabi ni Pablo dito sa 13 talata, kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. So sinasabi ni Pablo na isa sa mga bagay o sa mga litaw na pang-aakusa sa kanila ay ang sabihan sila ng mga baliw.
So nangyari nga ito sa Book of Acts. So kanina binasa yung chapter 25. So itong pangyayari ito na si Pablo ay nasa bingang baliw ay mababasa natin sa susunod na kabanata sa chapter 26, na kung saan doon sa bulwagan ng hukuman, makikita natin na iniharap si Pablo kay Haring Agripa. Sinabihan siya ni Festus, matapos sabihin ni Pablo ano yung dahilan ng kanyang paglilingkod, paano siya naglilingkod sa Panginoon. Sinabihan siya ni Festo na ikaw ay baliw, Pablo. Ang labis mong karunungan ang siyang nagpapabaliw sa iyo. So, hindi simple yung mga pang-akusa na ibinibigay sa kanila ng mga bulaang apostol. So, makikita natin sa 14 na talata kung ano yung pinakadahilan, kung ano yung pinakamalalim na pagpapaliwanag ni Pablo para depensahan ang kanilang ministeryo, depensahan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. So sabi sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. So sinabi dito ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo. So hindi niya sinabi dito na yung mga bagay na maaari nilang makamit, yung mga personal na kapakinabangan sa tuwing sila'y naglilingkod sa iglesia, ang kanilang dahilan kung bakit sila ay naglilingkod sa Kanya, kundi ang pag-ibig ni Kristo ang humimok sa kanila. So, sa ibang salin, ang kumokontrol sa kanila para gawin ang mga bagay na ito. At sa John chapter 14 verse 21, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sino itong mga umiibig sa Kanya? Na ang mga umiibig sa Kanya ay ang mga sumusunod sa Kanyang kautusan, ang mga nagpapanatili sa Kanyang kautusan. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga nagmamahal sa akin ay minamahal ng Ama. At ako rin ang magmamahal sa kanila, at hindi lang ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo ang kanilang mararanasan, kundi maging ang pagmamanifest, ang pagpapahayag niya mismo sa kanila. At ito yung naranasan ng mga apostol. Ito yung nakita nila nang sila ay nagsimula sa paglilingkod sa Diyos. Nakita nila kung paano ipinahayag sa buhay nila kung sino ang Panginoong Jesucristo. So hindi nito pinapakita na sila mismo sa kanilang pag-ibig nahayag ang Panginoong Jesucristo, kundi ang pag-ibig ni Jesucristo sa kanila ang naghayag ng Kanyang perpektong pagkatao at perpektong pagkadiyos sa kanila. Na nooy hindi nila nauunawaan, na nooy hindi nila nakikita, ngunit dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay nahihayag sa kanila. At kung sila'y kinokontrol ng pag-ibig ni Kristo, malinaw ang isang katotohanan na nalalaman nila. Sila ay minamahal ni Jesus. At doon nakasentro yung pangdepensa na ginagawa at sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya na ito, sa mga talatang ito, na kung saan makikita natin na ito yung pag-ibig na kumokontrol at nagko-compel sa mga apostol para maglingkod. Hindi yung self-service, hindi yung self-glorification ang nagdadala sa kanila para magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos tulad ng pang-akusa ng mga bulang apostol, kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagdala sa kanila upang maging lingkod ng bagong tipan. At isa itong napakagandang paalala sa bawat lingkod ng Panginoon na ang dapat na kumokontrol sa ating puso, sa ating intensyon upang patuloy na paglingkuran ng Panginoong Jesucristo, upang maglingkod sa iglesia, ay hindi ang pangsariling kapakanan, kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang puso na isang makasalanan noon, tulad ni Pablo, na punong-puno ng galit, nakita natin sa Book of Acts kung paano niya pinahirapan, kung paano niya inusig, kung saan meron siyang kasiyahan sa ginagawa niya ito.
na talagang willfully inuusig niya itong mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Kung paano noon sa ganung buhay na makikita natin na puno siya ng galit, ngayon ay binago siya ng Panginoong Hesukristo. Nang makatagpo niya ang Panginoon sa daan kung sa Damasco, nakita niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. At walang ibang bagay na nagdala sa kanya ng pagbabago, kundi ang pag-ibig ni Hesukristo. At ito yung paalala sa atin na kung iniisip natin na kasigasigan natin sa pagdalo sa gawain, ang kagustuhan natin na makita na tayo ay mga relihiyoso, na tayo ay nagmamahal kay Kristo, ang naging dahilan para mapanatili tayo sa pagdalo sa bawat linggo, sa pananalangin natin, sa buhay natin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita natin na hindi ito ang dahilan, ang tanging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Dahil kung sa atin lang, sa sarili lang natin, kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin siya iibigin. Hindi natin nanaisin na siya ay mahalin, na siya ay paglingkuran, na siya ay sambahin dahil sa ating pagiging makasalanan. Ngunit tulad ni Pablo, ngayon tayo ay pinupuno na ng pag-ibig ni Hesukristo, na si Pablo noon na umuusig, ngayon ay nagkakayan ng katotohanan sa pag-ibig. At yun yung pagbabago na ipinahayag ng salita ng Diyos sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon. At sa mga talatang ito, ano ang makikita natin? So may dalawang motibo ang paghimok ng pag-ibig ni Kristo sa mga mananampalataya. Una, so ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo ay may ibinibigay, may inihahatid na motibo sa mga mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Ang pag-ibig niya ay hindi isang daan upang tayo lang ay mabuhay sa kung paano natin gustong mamuhay. So hindi ito tulad ng isang ama na kung saan ang kanyang anak ay hinahayaan niyang mabuhay, na kung saan ay nagagawa nito kung ano ang kanyang gusto, kahit ito ay mali, kahit ito ay makasalanan. So walang pagdidisiplina, walang pag-ibig na nagdadala ng pagtutuwid sa pagkakamali. So hindi ito tulad ng ganong pagtingin, hindi ito tulad ng ganong pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo ay may isang motibo na kung saan tayo ay tinawag hindi para lang maging isang Kristiyano, hindi para lang maging isang miyembro ng iglesia, kundi tayo ay tinawag para para magpatotoo sa mundo. So sinasabi nun, for the love of Christ controls us. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Pinakita dito na ang motibo ng paghimok ng pag-ibig ni Kristo sa kanila ay para dalhin sila sa diwa ng pagpapatotoo sa mundo. At ito mga kapatid, ang isa sa mga ibinibigay na paghimok ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang pag-ibig na ito ay Kristiyanong pag-ibig na siyang bunga ng Espiritu ni Kristo sa mga mananampalataya. Lubos na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Kung titignan natin, walang iisa sa mga lingkod ng Diyos na tumatayo sa bawat linggo ang masasabi natin nagkaroon ng sariling desisyon para siya ay maglingkod sa Diyos. Dahil kung sariling desisyon lamang ang titignan natin, lahat ng tao sa kanyang sariling kalagayan na makasalanan ay hindi kakikitaan ng ganitong pagtugon sa pagtawag sa paglilingkod. At malinaw yan sa atin, malinaw yan sa buhay natin sa nagdaang panahon nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Hindi natin gugustuhin, hindi natin iibigin ang salita niya, hindi natin nanaisin na kada linggo tayo ay magbibigay ng ating pinakamainam na pagsamba sa Kanya. Ngunit pinapakita dito na ano yung naging dahilan para magawa ito ng mga lingkod ng Diyos. The divine love na nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo will give us the capacity to love Him back. Yun yung nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng
tugon na kung saan tayo ay handang maglingkod sa Kanya dahil Siya ang unang umibig sa atin. Siya ang unang nagturo sa atin ano ang prinsipyo ng pag-ibig na sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang Diyos, ang siyang may akda ng pag-ibig, ang Diyos ang pag-ibig. At sa Kanya magmumula ang prinsipyo ng pag-ibig na meron ng isang mananampalataya para sa Diyos at para sa kapwa niya mananampalataya. So doon nagsisimula ang pag-ibig. Hindi ito nagsimula sa desisyon ng tao. Hindi ito nakatuon sa desisyon ng isang tao. Hindi ito nakafocus sa tao. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi man-centered. It is God-centered. Ito ay nakatuon, nagsisimula sa inisyatiba ng Diyos at nagtatapos sa kaluwalhatian ng Diyos. At yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po isa sa mga pinakapaborito kong mga himno na nais kong awitin ng paulit-ulit ay ang himno na isinulat ni Isaac Watts na pinamagatang When I Survey the One Whose Cross. Marahil na awit na rin ito dito. At sa huling bahagi ng himnong ito, sinulat ni Isaac Watts dito, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Noong una, hindi ko maunawaan anong ibig sabihin ng mga pahayag na ito. Bakit sinabi ito sa himnong ito? Ngunit nung unti-unti ko naunawaan sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, na ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig na kamangha-mangha, ang pag-ibig ni Kristo, na ngayon, sobrang dinidistort na ng mundo. Sobrang binibigyan na ng maling imahe ang dakilang pag-ibig na ito. Na ang pag-ibig ay ang pagtanggap sa kasalanan, ang pagtanggap at pagtotolerate sa kamalian na hindi mo kailangang mabago ng salita ng Diyos. Pag-ibig na binubuksan ang mga iglesia para sa mga kasalanan na kanilang matotolerate, na kanilang hahayaan na magpatuloy. Ang pag-ibig na tumatakip sa hustisya ng Diyos, sa puot ng Diyos sa kasalanan. So, dinidistort ng mundo ang pag-ibig na ito. Ngunit nung nakita ko ang kamanghamanghang pag-ibig na ito, doon ko naunawaan na ito ay hihimok sa ating kaluluwa, hihimok sa ating buhay, hihimok sa lahat sa atin para ibigay sa Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang unang nagbigay sa atin ng kanyang buhay upang tayo ay magbigay ng ating buhay sa Kanya. At ang punto ko mga kapatid, ang pakay ng pag-ibig ni Kristo ay himukin tayo na ihayag ang Ebanghelyo sa mundo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, mamumulat tayo sa tunay na kalagayan ng mundo. Na kung noon wala tayong interes at wala tayong pakialam sa pagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan ng mga taong nasa paligid natin, na maging tayo ay kabilang sa pagtotolerate sa kanilang mga kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Kristo, minulat ang ating puso na magkaroon ng habag sa kalagayan ng makasalanan mundo, na kung saan hindi nila nalalaman ang tunay na imahe ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Nagbibigay ito ng pagbabago sa puso na hindi pagkapukot at kawalan ng pakialam ang tugon. Ngunit ang habag dahil sa kanilang katayuan sa harap ng Diyos ang siyang nagbibigay ng motibasyon sa bawat mananampalataya na ihayag at magpatotoo sa mundo patungkol sa pag-ibig ni Kristo. At yun yung nagdala sa kanila, yun yung nagdala sa mga apostol hanggang sa kasalukuyan sa mga lingkod ng Diyos. Kung bakit sila nagpapagal, kung bakit sila nananatiling tapat sa kanilang paglilingkod. Dahil nakita nila ang kahabag-habag na kalagayan ng mundo. At isa pong implikasyon ng paghimok ng pag-ibig na ito ay mapaabot ang biyaya at hindi yung galit, hindi yung puot lang na dadalhin natin sa paghahatol ang lahat ng tao, na ibibigay natin sa kanila ang katotohanan ng kahatulan ng Diyos.
sa kanilang kasalanan, ngunit magiging tikom ang ating bibig sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ipinapakita dito ng implikasyon ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa mga lingkod ng Diyos ang siyang nagdala sa bawat pastor, sa bawat tagapagturo, sa bawat ordinaryong Kristiyano na magpatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At yun yung nagpapanatili sa bawat linggo na kung saan may tumatayo sa pulpito na hindi hadlang ang anumang mga pangyayari na kung saan ay nakabase at nakaayon sa pagtatakda ng Diyos para maputol ang gawain ng Panginoon dito sa lupa, para mahadlangan ang paglilingkod ng mga tunay na lingkod ng Diyos dito sa mundo, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon Jesucristo. Patuloy siya nagdadala ng mga mensahero, patuloy siya nagdadala ng mga tapat na lingkod ng Diyos para ipahayag ang katotohanan at hindi ito limitado sa pulpito. Ito ay nagpapatuloy sa buhay ng bawat individual, sa bawat Kristiyano, sa kanilang tahanan, na nagpapatuloy na magpahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa kanilang mga mahal sa buhay na hanggang sa ngayon ay wala pa rin pagpapakilala sa Kanya, na wala pa rin pagtanggap sa pananampalataya, pagsubok at pagsisisi sa kasalanan. Dahil kung walang pag-ibig ni Kristo, maaaring ma-discourage na lang tayo at sabihin natin, naitigil ko na lang ang pag-share sa kanila dahil hindi naman na sila tumutugon. Mawawala na tayo ng pag-asa na isipin natin na hindi na natin maibabahagi ang napakagandang balitang ito dahil nakikita natin na ang kanilang tugon ay negatibo. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Kristo, sa puso ng bawat pastor, sa puso ng bawat tagapagturo, nalalaman nila na hindi man makinig ang mundo sa kanilang mensahe, nananatili na epektibo at mabisa ang pag-ibig ni Kristo na humihimo sa puso ng mga salanang tao. Kaya't ang hamon sa ating mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay patuloy na kagalakan at kagustuhan na magpatotoo sa mundo. At kung ang pagkatotoo na ito ay mula sa paghimok ng pag-ibig ni Kristo, magresulta nawa ito ng totoong pag-ibig sa kanila na kung saan sila'y malayo at walang relasyon sa Panginoong Jesucristo. At yun yung unang punto. Ito ay humihimok sa atin upang tayo ay magpatotoo sa mundo. At ang pangalawang motibo ng pag-ibig ng Diyos, ito nagdadala sa bawat miyembro ng iglesia na maging kapaki-pakinabang sa iba't ibang paraan ng paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Ang pangalawang motibo ng pag-ibig ni Kristo na humihimok sa atin ay ang paglilingkod natin sa iglesia na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay may pakinabang. Ang ministeryo sa paglilingkod, ang ministeryo sa pagsasalita, sa pagpapahayag ng katotohanan, walang maliit na kapakinabangan na maituturing sa isang individual na miyembro ng isang iglesia. Lahat ng bahagi ng katawan ay may kanyang-kanyang halaga, ay may pinapakitang ambag sa pagpapatuloy at pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Tagapaglinis ka man ng church building, tagapaglista ka man, tagapag-record ka man ng mga usapin sa mga pag-meeting, ikaw man ay nag-serve sa pagmamaneho, sa pagbibigay ng iba't ibang mga tulong pinansyal. Lahat ng bagay na ito ay may halaga at may kapakinabangan sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo dahil napakagandang makita sa isang iglesia na sama-samang naglilingkod dahil ang bawat isa sa kanila ay nakaranas at hinimok ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa kanila. At ang dedikasyon ng mga lingkod ng Diyos ay alang-alang sa iglesia. Tulad ng mga apostol, hindi sila naglilingkod para sa sarili nilang kapakanan. Ang kanilang paglilingkod ay para sa kapakanan ng iglesia, para sa institusyong iniwan ng Diyos dito sa lupa na tanging daan at tanging instrumento niya na magpapahayag ng salita ng Panginoon. Walang ibang institusyon dito sa lupa na kung saan ay ginagamit ng Panginoon na ang sentro ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Iglesia
ang tanging ginagamit ng Diyos na magsisilbing liwanag, mensahero ng katotohanan sa madilim na mundo. At yun ang dedikasyon na makikita sa mga lingkod ng Diyos. At mapalad po ang iglesia na kasama ang mga ganitong lingkod. Ipagpasalamat natin sa Diyos ng walang tigil, ng walang patid sa panalangin. At magdala ito ng kagalakan sa ating pagdalo sa bawat linggo na kung saan nakikita natin ng bawat miyembro ng iglesia ay hinihimok ng Diyos sa paglilingkod, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. At tulad ng sinabi ni Pablo sa uling bahagi ng verse 14, ano yung natimbang ni Pablo? Ano yung nakita ni Pablo? Nakita niya ng lubos at pinaniniwalaan niya na ang motibasyon na mabuhay para kay Kristo ay dahil mismo sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa Kanya. Nawayan po yung dahilan kung ba't tayo nandito. Dahil nakita natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo sa buhay natin. Dahil naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. At mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang dahilan kung bakit ang iglesia ay patuloy na pinapabanal sa pamamagitan ng iba't ibang kasangkapan ng biyaya. At ang mga kasangkapan ng biyaya ito ay nagpapatuloy. May mga pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos, pampublikong pagsamba, mga prayer meeting, Bible studies, mga mission, church plantings at seminars, mga seminaries at Bible schools at mga conferences. Lahat ng ito ay patunay na dahil sa pag-ibig ni Kristo, nagpapatuloy ang pagpapahayag ng katotohanan, ang pagpapatibay sa mga mananampalataya, ang paglago sa kanilang karunungan kay Kristo. Kaya tandaan natin mga kapatid, hindi magpapatuloy ang mga ito kung hindi pag-ibig ang humihimok sa bawat isa. Isipin na lang natin kung humihimok sa bawat isa ay pagmamataasan, pagkakanya-kanya, galit at inggit sa isa't isa. Napakagulo ng katawan ni Kristo. Ngunit ang makita na pinagpapatuloy ng Diyos ang bawat ministeryo sa pagpapahayag ng katotohanan, isang katibayan na ang humihimok at kumokontrol sa bawat isa ay ang pag-ibig na nakita at naranasan nila sa krus, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, inialay ang kanyang buong buhay, siyang nagsilbing sumpa, siya ang nagdala, siya ang uminom ng kopa ng puot ng Diyos, yung saro ng puot ng Diyos na umaapaw sa kasalanan, na dapat tayo ang siya magdadala nito, na tayo ang nararapat sa kaparusahang ito. Ngunit ito ay dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ang katotohanan na tingnan natin na ang krus ang siya nagdadala sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dito nagdadala sa atin sa karumal-dumal na imahe ng Panginoong Jesucristo. Ang dinadala nito sa atin ay ang kamangha-manghang pag-ibig na inialay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ang hamon sa atin mga kapatid, may ipakita nawa ng bawat isa sa atin ang pag-ibig ni Kristo na tanging humihimok na maglingkod sa Diyos at sa kapwa natin mananampalataya. At mga kapatid, asamin natin ang pag-ibig ni Kristo ang tanging kumontrol sa atin sa bawat ginagawa natin sa pang-araw-araw, sa Lunes hanggang Sabado na pagpapahayag natin at pagsisilbi nating ilaw sa mundo. Hayaan natin ang kumontrol sa atin na hindi ang kasalanan, kundi ang pag-ibig ni Kristo. Ang pamumuhay ng isang Kristiyano, ang isang buhay na nakakabit kay Kristo. At dahil dito ang kapurihan ng Diyos, ang nagiging motibasyon niya upang magpatuloy at magpagal sa pagpapahayag ng katotohanan sa mundong makasalanan. At mga kaibigan, kung ikaw ay nandirito at dumalo ng may personal na kadahilanan sa kung ano yung naging dahilan kung bakit ka bumangon sa umagang ito at dumalo sa gawain ito, nawa makita mo na pag-ibig lang ni Jesucristo
ang tunay na dahilan na magdadala sa iyo sa tunay na kaligtasan. Hindi ang mga personal na kadahilanan mo, hindi ang mga bagay na inaasam mo na kaya ka nandito dahil nais mong matupad ang mga pangarap mo, nais mong matupad ang mga panalangin mo, na nagmimistulang ang Diyos ay isang genie na tagapagbigay ng mga hinihiling mo sa Kanya. Hindi ito ang pakay na pagdalo sa iglesia. Ang layunin na makita mo nawa ay ang madakip ka ng pag-ibig ni Jesus bago ka tuluyang madakip ng kamatayang walang hanggan. Na makita mo ng mga nandirito sa iglesia ay mga mananampalataya na nakaranas at hinimok ng pag-ibig ni Jesucristo. At kung ikaw ay patuloy na magre-rebelde at manlalaban, ay maaari kang humantong sa isang kapahamakan na walang hanggan. At nawa, maging araw ito ng kaligtasan sa iyo. Maging araw ito na kung saan ay makita mo na ang pag-ibig ni Kristo ang tanging hihimok sa iyo para lumapit sa Kanya at magsisi sa iyong kasalanan. Nawa, makita natin ang karumaldumal na kamatayan ng isang banal at perpektong tao ang naging daan upang ang karumaldumal na kalagayan ng makasalanang tao ay maging banal at walang bahid kapintasan sa harap ng Diyos. Nawang maluwalhating pag-ibig na ito ang siyang magdala sa atin ng pag-asa na magpapatuloy tayo sa pagpapahayag ng katotohanan, na magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos dahil ang pag-ibig ni Kristo ay hindi tumitigil dahil ito'y patuloy na humihimok sa atin na maniwala, tumugon at maglingkod para sa ikapupuri ng Kanyang pangalan. Tayo ay nanalangin. Panginoon, batid namin na kailan may hindi sasapat ang aming paglilingkod. Isipin man namin na ito'y pinakamainam na paraan. Ito'y may bibigay namin sa abot ng kalakasang ibinigay niyo sa amin. Ngunit batid namin, Panginoon, na hindi kailanman matutumbasan ito ang pag-ibig mo. At dalangin namin tulad ng paalala ni Apostol Pablo, pag-ibig mo ang siyang maging sentro, siyang maging dahilan kung bakit kami patuloy na naglilingkod sa inyo. Maging paalala ito sa amin na hindi ang mga pansariling kagustuhan, hindi ang mga pansariling kapurihan ang siyang maging motibasyon ng aming paglilingkod, kundi ang pag-ibig mo na nakita namin sa krus, na kung saan inialay mo ang iyong buhay sa amin. At ganoon din naman, Panginoon, dalangin namin sa mga kaibigan namin na patuloy na nakakasama namin sa araw ng pagsamba. Mahimok din sila. Makita din nila na ang mabisang kapangyarihan ng pagliligtas mo ay hindi sa mga personal na kagustuhan ng tao, nakabase, kundi sa Ebanghelyo na inihayag na ang sentro ay ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. At nawa, Ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati. Ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan at patuloy kaming magdala ng aming pinakamainam na paglilingkod sa kabila ng aming pagiging hamak ng mga kasalanan sa harap ng aming Diyos na banal ngayon sa mga darating na panahon hanggang sa huling araw ng aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. May tayo lahat. Closing song. Waiting at hymn number 46.
Purihin ang Panginoon ang pagkakila ng pag-ibig. Sapagkat tuloy ng Panginoon kami bilang mga kasalanan ay hindi kami karapat-dapat. Subalit kami ibig na wala kang nakitang anumang kabutihan sa amin, kundi ang aming pagiging masalanan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na hindi kami karapat-dapat. Kami karapat-dapat sa iyong kaparusahan. Dahil ikaw ay banal, hindi mo matingnan ang kasalanan. Kami nga po yun, Panginoon, sa bahay kabila ng lahat ng ito. Kami yung inibig, inili mo pa, at itinaga sa kaligtasan sa buhay ng walang hanggan. Na kami yung pinatawad sa iyong kasalanan. Kami ang puot na dapat na kami ang magdusa ay ang Panginoon Jesus. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami inyong pinumpun tinanggap sa ikarian. Salamat po sa dakilang pag-ibig ko na kamangha-mangha. Kaya karapat-dapat, Panginoon, ikaw ay aming dakilain at pagpulihan na kami bilang mga naligtas. Anong aming masusukli? Kundi ang aming pagiging matapat na paglilingkod, ang aming mga gawain bilang mga ligtas. Ay ikaw ay aming mapapurihan sa aming pagsama, mga gawain sa aming mga buhay. Mga Panginoon, tulungan mo kami na huwag masayang ang iyong pag-ibig na pinagkalaw sa amin, kundi ang pag-ibig nitong umari sa amin upang magkaroon din kami ng habag sa iba na mapayag ang Ebanghelyo. Ang pag-ibig nito siyang umari sa amin na magpatuloy sa paglilingkod habang hindi namin naging maliwanag ang buwan. Panginoon naman po, huwag naman din yung pag-ibig sa aming kalagayan sa munti ng gusto namin. Maunawa nila ang pag-ibig ng Panginoon ay ipinakita sa pamagitan ng krus at Kalbaryo ng Kristo. Ang kanyang kamatayan ang siya lamang kabayaran ng kasalanan ng bawat tunay na sasampalataya upang hindi siyang mapunta sa dagat-dagatan at ng impyerno. Ay siyang iyong kaparusahan sa hindi nananampalataya at hindi nila sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, kaya ko lang nabanggit kanina naman, araw nito ay maging araw ng kaligtasan. Sa hindi palabos ng kaligtasan. Yung po'y pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, katakilaan, at sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you.
Jam sa ating pagpalito, sa ating ministeryo, pagod malayo, Venezuela, salamat sa Panginoon. Kami tinulungan sa pangarap ng salita. At mamaya po muli, dalili ang tutulong sa ating sa mga hapon sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Muli ay magpapaalala po muli sa atin ang request po ating prayer meeting 6:30. Mga birthday, hindi ko alam kung mga birthday yung may birthday ngayong March. Salamat sa Panginoon sa mga bisita, mga regular attenders. Alalahanin natin dahil sa amin yung pag-ibig ng Panginoon ang sa Kristo. Sabi nga ng Tatang Leyen, hindi tayo karapat-dapat dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay may pag-asa at pag-asa. Ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang sa ating malang patuloy tayo sa ating buhay ng pagkakaya hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Sa mga magdiriwang po ng taon ngayong Marso, March 14 po, happy birthday po kay Jane Din Sioho. Kaya March 19, kay Adeline Corpus, nasa San Pedro, kay Brother Benji Mortos, kay Robin Lee, Pagsaplan, March 31 din, at March 28, kay